Ninyo, huwag niyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit sapagkat iniisip ng mga hintil sa marami nilang kasasalita, diringgin sila. Huwag kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Sa Cebuano, ang sabi sa 6:8, busa, dili ka mo maningingon kanila, kay nahibalo ang inyong amahan sa inyong mga kinahanglan, sa wala pa kamo magapangayo kaniya. Ang sabi sa Ilocano, di kay ngarod tuladen ida. Ilocano, di kay ngarod tuladen ida. Ni amayo amon na no anyada dagiti masapulyo no di kay pay dawaten keng kuana sa Kapampangan kopin makiapos karela ulingingig payo balo na yung bagay kailangan nyo bayo yu aduan kaya napakaliwanag. Huwag kang mananalangin ng paulit-ulit, bawal ni Kristo na sa isang pagkakataon, dun mismo sa oras na yon, uulit-ulitin mo kasi hindi naman makulit ang Diyos. Ang Diyos ay hindi naman bingi. Ang Diyos ay hindi naman bobo para ulit-ulitin mo ang panalangin. Yan po ay isa sa mga aral at doktrina ni Kristo. Paano ngayon dapat manalangin? 5:1 ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Yon, ang Diyos nasa langit, ikaw naman nasa lupa. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag kang magmadali ng iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Pakauntiin mo ang iyong salita. Halimbawa, may sakit yung asawa mo. Mananalangin ka sa Diyos. O kaya lumilindol. Mananalangin ka sa Diyos. Nung araw po kasi lumindol, natatandaan niyo yung malakas na lindol sa Pilipinas. Nandun kami sa may Makati. Nagkakabasag yung mga bintana dun sa Ayala Avenue. Nagbabagsakan sa lakas ng lindol. Yung katabi naming lugar doon, meron doon may sugalan doon Magdamagan yung mga nagsusugal doon. Nung lumindol, binitawan yung mga baraha. Nag-umpisa na, Ama namin sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, bigyan mo kami ng... O ano-ano, yung ano. Ulit-ulit yun, ulit-ulit. Hanggang natapos yung lindol. Uli yung kanilang sugal. Naisip ko, at ganon, lumilindol na, ang panalangin pa, bigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Makakakain ka ba pagka lumilindol? Tapos ulit-ulit. Naisip ko lang po mga kababayan, kung mananalangin tayo, sabi ng Diyos, nasa langit siya, nasa lupa ka, ang layo ng distansya. Pakauntiin mo ang iyong salita. Siguro kung mananalangin ka, lumilindol, yung mga pamilya mo, inaalala mo, Panginoon, maawa ka po sa amin, sa aking sambahayan, asawa't mga anak, iligtas mo kami sa kapahamakang ito. Tapos na. Alam na ng Diyos yun, naintindihan na ng Diyos. Pero kung halimbawa, Santa Maria ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria ina ng Diyos, panalangin mo kami. Ulit-ulitin mo, lumilindol. Sige nga po, mag-isip kayo kung tama ba sa sitwasyon na lumilindol bigay mo kami sa amin ang aming kakanin sa araw-araw.
No, wag mo kaming ihatid sa tukso. Paano ka pang ihatid sa tukso nun lumilindol na nga No? Mga panalangin uncalled for, hindi marapat sa pagkakataon, tapos ulit-ulitin mo, yun po ay bawal ni Kristo. At ang isang paraan para ang panalangin ay maging mabuti sa paningin ng Diyos, na nakabukas ang mga pintuan, ang mga bintana. Pakinggan niyo ang sabi sa 6:5 ng Mateo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tatapos, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tatapot ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Ayon, ang pananalangin mga kababayan, maliwanag, hindi po yan ginagana para ipakita sa tao. It is a private matter between us and our God. Hindi po yan para ipakita sa tao yung pananalangin. Kaya nakita nyo, sa ating mga coordinating centers, hindi natin ginaganap yan na para ipakita sa tao. Kaya ang mga coordinating centers natin, nagsasara tayo ng pinto, pinasarahan natin ng bintana pagka mananalangin na tayo. Hindi para ipakita sa tao na tayo nananalangin. Pag mananalangin ka, sabi ng Diyos, huwag kang gaya ng mapagpaimbabaw. Iniibig nila ang manalangin ng patayo. Bakit gusto nilang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga daan? Upang makita sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Bawal pala ni Kristo yung mananalangin ka, papakita mo sa tao. Yung mga Hudyo nung araw, ang sinagoga nila, malalaki ang bintana. Kaya kung manalangin sila, imbis na sila'y lumuhod, tatayo sila para makita ng tao. Huwag ang wika kayong gagaya sa kanila. Kaya pag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Maliwanag po yun, ano? Hindi naman kailangan pilosopyahin o ipaliwanag ang salita ng Panginoon Kristo kasi maliwanag na bawal manalangin na ang intensyon mo ipapakita mo sa tao. Sabi ng Biblia, pag mananalangin ka, huwag kang gaya ng mapagpaimbabaw na iniibig manalangin ng patayo para makita ng mga tao. Meron naman pong pahintulot ang Diyos na manalangin ng patayo. Huwag ka lang paparis dun sa mga mapagpaimbabaw na kung manalangin patayo, para makita ng tao. Patayo ka mang nananalangin, hindi naman para makita ng tao, kundi nasa isang lugar kang masinop. Hindi naman bawal ang manalangin ng patayo. 11:25 ni Marcos, pakinggan nyo. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Ayun. Kailanman at kayo nakatayong nagsisidalangin, magpatawad kayo, sabi ng Panginoon. Kung meron kayong anumang laban sa kanino man,
upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin din kayo sa inyong mga kasalanan. So meron pong provision sa Biblia na manalangin ang patayo. Huwag lang kagaya nung mapagpaimbabaw na kaya sila sa sinagoga ay lumatayo para makita sila ng mga tao. No. Mamaya po makikita natin bakit ganun. Na ang mga Kristiyano nakakapanalangin din ang patayo pero hindi sila gaya ng mapagpaimbabaw na laging nakatayo pag mananalangin. Ulitin natin kapatid na Daniel, ang 6:5 ng Mateo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga. Yung punto na yun. Iniibig nilang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga. Kung manalangin pala sila, patayo. Ugali na nila yon, iniibig na nila, habitual na sila kung manalangin patayo. Bakit? Alam po ba nyo mga kapatid na kung Kristiyano ka, dapat hindi naman lagi kang nakatayo pag mananalangin. Kaya ka lang tatayo kung walang paraan para ka makaluhod. Pero kung makakaluhod ka, dapat lumuluhod po tayo sa pananalangin sa Diyos. Pero kung hindi ka makakaluhod, pwede kang manalangin ng patayo. Huwag ka lang gagaya dun sa mga nagpapakitang tao na mga mapagpaimbabaw. Pero ang panalangin po sa Diyos, kung maaaring magagawang paluhod, luluhod tayo. Basahin natin ang 20 ng Gawa, versikulo 36. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Kita nyo mga kababayan, ang mga unang Kristiyano pag nananalangin, naninikluhod. Ayan, yan punto na yan. Tinatawagan ko po kayong lahat ng pansin. Katoliko, Iglesia ni Cristo, Baptist, Mormons, lahat ng iglesia. Yan hindi po itinuturo sa inyo ng mga iglesia na ang mga Kristiyano kung manalangin sila, if the situation allows, nananalangin sila paluhod. Yung binasa po natin, kung ating titignan sa Griego, sa Bibliang ginamit na salitang original na Grego, yung salitang nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Si Pablo po at ang mga unang Kristiyano, nanikluhod, nanalangin kasama silang lahat, yung kongregasyon nila, nung nagkakatipon sila. Alam niyo po ba yung kahulugan ng salitang nanikluhod? He kneeled down. Yung po salitang he kneeled down, yung salitang kneel down, ang nakalagay po sa Grego, yung salitang hiteimi. Hiteimi. Ang kahulugan po nun, kapatid na Daniel, A prolonged form of a primary word, theo, which is used only as an alternate in certain tenses to place in the widest application, literally and figuratively, properly in a passive or horizontal posture, and thus different from Greek 24:76, which properly denotes an upright and active position. ayon. Ang kahulugan pala po ng salitang titemi ay to place o ilagay mo ang iyong sarili in a passive horizontal posture. Ang kahulugan po pala ng pagluhod sa Biblia, yung titemi in a passive or horizontal posture. Pagka po nanikluhod, ang ibig sabihin po nung nanikluhod, nagtiklop tuhod. Sa talagang diretsyon Tagalog, tiklop tuhod. Pagka po ang tao'y nakatiklop tuhod, para matiklop mo ang tuhod mo, ang mangyayari po ganito. Yan po ang nakatiklop ang tuhod. Ang nasa horizontal posture ka, at yung iyong mukha ay nakaharap sa lupa. Yan po.
Kung nasa bahay kayo, magagawa nyo yan, mga kapatid. At kung kayo ay nasa mga pagkakatipon na malinis ang paligid, magagawa nyo yan eh. Kaya sa atin po mga coordinating centers, naguhubad tayo ng sapatos para manatiling malinis yung pinagkakatipunan para pag mananalangin, makakapanikluhod tayo gaya ng mga unang Kristiyano, gaya rin ang pananalangin ni Kristo. Basahin natin ang 26:39 ng Mateo, kapatid na Daniel. At lumakad siya sa dako pa roon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ayun. Ang Panginoon Kristo nung manalangin sa halamanan ng Getsemani ay, ang sabi sa Biblia sa Tagalog ay nagpatira pa. Yung salita roon na ginamit na nagpatira pa, kung babasahin natin sa English, mas madaling maiintindihan. Basahin natin, kapatid na Daniel. And he went a little farther and fell on his face and prayed. He went a little farther and fell on his face. Nagpatira pa. Yung salita na yun na fell on his face, ang ginagamit sa Grego, pipto o peto. The first is a reduplicated and contracted form of the second, which occurs only as an alternate in certain tenses, probably akin to 4072, through the idea of alighting. Parang yung isang eroplanong naglalanding, ganun ang ginawa ni Kristo. Nagtiklop tuhod siya, ang kanyang mukha nasa lupa. No? Sa English, tama ang pagkakadescribe. He fell on his face and prayed. Yun din yung diwa nung sinasabi po na ginawa ng Apostol Pablo at ng mga unang Kristiyano na titemi. Yung passive horizontal posture gaya ng nag-a-alight na isang eroplanong naglalanding. Hindi nakaganon. Hindi nakaganon, kundi ang naglalanding pa ganon, alighting. Ganon din yung titemi, horizontal. Ang Katoliko, vertical kung manalangin. Ganon din halos ng lahat ng iglesia eh. Kung lumuhod sila, vertical. Sa Biblia po, ang pagluhod, horizontal. Titemi ang ginagamit sa wikang Grego. Na ang ibig sabihin, isang aksyon ng pagpapakababa. Isang aksyon ng pagsamba o paggalang sa Diyos. Yan din po ang nasa mga aklat ng matandang tipan. Basahin natin ang 95:6 ng awit. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ayon, tayo magsisamba, tayo magsiyukod. Yung po salitaro na magsiyukod, alam naman natin sa Tagalog yun ewan ko lang kung sa mga Bisaya at saka sa Ilocano. Pero sa Tagalog, yung salitang magsiyukod, you will bow down. Ang kahulugan nun, bow down. O, basahin natin sa English, kapatid na Daniel. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. To kneel is the synonym of to bow down. Nasa Bibliang Ebreo po, kasi sa matandang tipan yan Sa Bibliang Ebreo, ang ginagamit na salita ay kaura. Ang salitang kaura, ang kahulugan po, to bend the knee. Itiklop ang tuhod. Ayun nga, mangyayari, yung titemi sa Grego. Kasi itiklop ang tuhod, to bend the knee, to sink, to prostrate, to bow down self. Yan ang kahulugan. Kaya, ang magalang na pananalangin sa Diyos, lalo na pagka kayo mag-isa sa gabi, o kaya kayong pamilya, mananalangin kayo, o kaya
nasa bahay kayo, ang pananalangin, mas magandang gawin nyo yung pagpapakita ng matinding paggalang sa Diyos, yung to sink or to prostrate oneself, kaura. Sa Hebrew, kaura. Sa Greek, titemi. Ang ibig sabihin, yung pinakikita natin kanina, pakita natin uli. Yan po ang posisyon ng kaura o ng titemi. Na maaari nating magawa sa mga bahay natin, sa kwarto mo kung saan ka man naroon, na walang nakakakita. Pero ito, hindi po tinuro ito ng pari eh. Sasabihin mo sila, nag-aral ng 12 taon, nag-aral ng Latin, ba't hindi pinag-aralan ng Grego? Ang Biblia kasi nasulat sa Hebrew at saka sa Greek. Ang pare, nag-aral, Latin ang pinag-aralan kasi yung nung araw, yun ang paraan ng pagmimisa, Latin. Nung araw, nung bata ako, ngayon hindi na nga Latin ang mise. Yung Dominus Vobiscum, Secula Secolorum, Amen. Sasagot yung mga ano. Ngayon wala na yun eh. Ang minaster ng mga paring Katoliko, Latin. Ang dapat sanang minaster nila, Greek and Hebrew. Kasi ang Biblia, isinulat sa Hebrew at saka sa Greek. Eh kung naintindihan lang sana nila, kahit kapiraso yung Greek at Hebrew, dapat ang panalangin ng Katolikong naituro nila, yung nasa Biblia, itemi at saka kaura. Ang ibig sabihin, pagluhod, paninikluhod, pagbabow down, pagpapatira pa sa harap ng Diyos, tanda ng pagsamba at paggalang sa makapangyarihan sa lahat. Pag yan po ang ginamit nyo sa pananalangin, mas effective yan, mga kababayan. Yan po ang paraan ng pananalangin ng mga unang Kristiyano. Ang katunayan nga, ang mga apostol na nanalangin, nakaluhod. Kung wala silang paraan para luwag, kasi meron mga tiempo, halimbawa, nasa gitna ka ng bukid, no, na puro siit, paano ka namang maninikluho doon? No? O kaya, halimbawa, nasa isang lugar kang baha, tapos puro putik, paano ka maninikluhod? Ang pinakamagagawa mo lang, manalangin ka ng patayo. Pumapayag naman ang Biblia. Meron pong pagkakataon, hindi tayo makakaluhod. May sitwasyon. Merong, halimbawa, kagaya nung nasa eroplano po ako. Naglakbay ako mula sa Hapon, sa Japan, hanggang sa Amerika, 16 na oras. Eh ako po'y antok na, gusto ko nang matulog. Ang nangyari po, nung matutulog na ako, gusto kong manalangin. Eh hindi naman ako pwedeng lumuhod, nasa eroplano ako eh. Kaya napilitan po akong manalangin ng patayo. Pumasok ako doon sa merong, kunyari mag-CCR ako, doon sa may CR, tumalikod ako doon sa bowl, doon ako sa may pinto, nanalangin ako ng patayo. Kasi hindi naman ko pwedeng lumuhod. Ano po? Ang punto ko, mga kapatid, nakasulat sa Marcos, sa Kapitulo 11, ang sabi ng Panginoong Hesus sa 24, ganito po ang ating mababasa. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Ayon, kung kailanman kayo'y nakatayong mananalangin, ibig sabihin, kasi nga, hindi lahat ng sitwasyon po pwede tayong manalangin na nakaluhod. Naranasan ko na rin po sa isang bukid, nandoon kami sa Pampanga noon. Nandoon kami sa isang lugar na nagkakatipon kami, hindi kami magkakasya sa bahay. Nandoon kami sa labas ng bahay, sa may bukid. Mananalangin kami.
kailangan kaming manalangin. Hindi naman kami makakaluhod dahil doon sa mga damuhan na yon na may mga siit, may mga kung ano-anong ron. Hindi ka pwedeng makaluhod. Nanalangin kami patayo. At ang Panginoong Hesus, alimbawa, yung pananalangin sa pagkain, ang Panginoong Hesus po, nung magpakain siya ng maraming tao, nanalangin, pinaupo niya yung mga tao sa damuhan kasi kakain eh. Kaya pagkakakain ka, nasa lamesa ka halimbawa, hindi naman kailangan lumuhod ka pa. Kung mananalangin ka bago ka kumain, pwede namang manalangin ng nakaupo kasi nasa sitwasyon. Basahin po natin ang isang talata. Mateo sa 15:34. Pakinggan nyo. At sinabi ni Jesus sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? At sinabi nila, 7 at ilang maliliit na isda. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa. At kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda. At siya'y nagpasalamat at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. Ayun. Maliwanag na nung papakainin niya yung libu-libong tao, pinaupo niya sa damuhan at saka siya nagpasalamat. So pwedeng manalangin tayo ng nakaupo pagka sa pagkain. At halimbawa pagka nagkakatipon ang mga magkakapatid, mayroong lugar na, kumbaga, nagpunta sa isang lugar na hindi naman malinis. Halimbawa, pagka kami po nagkakatipon, minsan sa Araneta Coliseum, nung wala pang lockdown, hindi ka naman pwedeng lumuhod doon eh. Hindi ka pwedeng magpakababa sa pagluhod. Mananalangin ka patayo. Hindi naman kasi talagang lugar ng panalanginan yon. Pero sa mga lugar ng iglesia, ang atin pong mga lugar, ay mayroon tayong mga disiplinang pinapatupad nung hindi pa nagla-lockdown. Nagkakatipon tayo physically. Meron po tayo lalagyan ng mga sapatos, tapos at yung mga lalagyan na yon, yung maruming sapatos galing kung saan labas, iiwan doon. Meron po doong mga maisusuot na malinis, pumasok man doon sa kapilya o pumasok man doon sa bahay pagkakatipon, maaaring makaluhod. Meron ako nakita, napakataba ng tao. Hindi siya makakaluhod kagaya nung luhod na ating ipinakikita, na itinuturo sa Biblia. Hindi rin naman siya makakatayo ng matagal kasi nga napakataba. Katoliko siya, tapos naanib siya sa iglesia. Nakita ko sa taba niya, hindi siya makakaluhod. Sabi niya, sumasakit daw ang tuhod. At hindi rin naman siya makakatayong matagal. Wala pa yatang 1 minuto, babagsak na. Ayun, nananalangin siya nakaupo, nasa wheelchair. Nauunawaan naman ng Diyos yun eh. Meron talaga kasing, kung tawagin yun, exception to the rule eh. Sabi nga ng mga Espanyol, no hay regla sin exception. Meron talagang kasing hindi na maaaring, kumbaga, physically incapacitated. Sinasabi ko lang, bawal kasi ng Diyos manalangin ng paulit-ulit. No? Ang may sabi si Kristo, halimbawa, hindi ko binasa yon, magagalit ka ba sa akin? Siyempre, kung hindi ko binabasa yon, na kontra sa'yo, hindi ka magagalit sa akin. Nung basahin ko, nagalit ka sa akin, sino kinagalitan mo? Di si Kristo, kasi siya may sabi nun sa 7, pananalangin ninyo, huwag niyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Bapu, Mariamit mo ka po king grasya, Ginong Diyos at Yuke, kanuwang kasablang babae, nuwan niya pa naman imbungan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon, iking oras ng kamatayan, mi amen. Bapu, Mariamit mo ka po king grasya, Ginong Diyos at Yuke, kanuwang kasablang babae, nuwan niya pa naman imbungan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon, iking oras ng kamatayan, mi amen.
Ba po Maria, mit po ka po king grasya, Ginoong Diyos ko. Ikaw naman nga lumagay sa lagay ng Diyos. Busy yun. Tapos inuulit-ulit mo. At kung ano-ano pinagsasasabi mo. Patawad mga kababayan, ho? Wala akong layo na atakihin ng kahit na sino. Gusto ko lang maituro yung nasa Biblia na ang pananalangin sa Diyos mayroong palatuntunan. Mayroong disiplina. Hindi kahit ano na lang ang gusto mong gawin, gagawin mo. Ang nanalangin, dapat maninikluhod. Sa pananalangin, huwag kang mag-uulit-ulit. Tapos, ano pa? Ito pa isa. 11, 4, 5 ng unang Korinto. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Ito, isang usapin nito, mga kababayan, no? Bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Walang galang pala sa Diyos yung lalaki mananalangin, may takip ang ulo. Kasi nasa Biblia, salita ng Diyos. Pag ang lalaki nananalangin na may takip ang ulo, niwawala ng puri ang ulo. Pag ang babae naman ang nananalangin na walang lambong o walang takip ang ulo, niwawala niya ng puri ang kanyang ulo. Ay ang ibig palang sabihin, pag babae mananalangin, dapat may lambong. Tanong nila, ba't ka, Brother Eli, yung mga babae nyo, walang lambong. Meron po lambong yan. Pag-aaralan nga po natin para malaman ninyo kung ano ba yung lambong. Na ang babae, dapat pag nananalangin, naglalambong. Pag ang lalaki naman ang mananalangin, dapat walang lambong, walang takip ang ulo. Paano ngayon ito? Magagalit ba kayo sa akin kung kayo Bombay? Sa Biblia yung binabasa ko. Huwag kayo magagalit. Si Kristo nagsabi nun salita ng Diyos yun Kung babae naman ikaw, wala ka naman lambong, niwawalan mo naman ng puri ang ulo mo sa harap ng Diyos pag wala kang lambong. Sino may sabi nun? Hindi naman po ako. Ang may sabi nun po si Kristo. Paano ngayon yun? Pag nagalit kayo sa akin, mga kababayan, ang kinakagalitan nyo, hindi ako. Ang kinakagalitan nyo, si Kristo. O ngayon, baka pag nagalit kayo, hindi na kayo bumalik bukas. Bumalik kayo para maintindihan naman ninyo, mga kababayan. Kasi, gaya niyan, di naman tinuturo ng ibang iglesia yan Mga kababayan, ito po nasa Biblia. Huwag kayong magagalit dahil nasa Biblia, salita ng Diyos. Pag nagalit kayo, parang ang kinakagalitan nyo ang salita ng Diyos. Kasi, hindi naman kayo magagalit sa akin kung di ko sinabi yun na kontra sa inyong paniniwala. Ba't kayo magagalit sa akin Wala naman akong ginawang masama sa inyo. Ngayon, bakit kayo nagagalit? Meron mga tao, nung basahin ko yung totoo, nagagalit. Kasi dahil doon sa binasa ko, pag gano'n ang lalabas, ang kinakagalitan mo, hindi ako. Ang kinakagalitan mo, yung Kristo ang nagturo nito sa akin, sa Biblia. Kaya, yan ang isang bagay na dapat niyong mapansin, mga kababayan. Sa pananalangin lang, libu-libong iglesia, hindi tayo magkakasundo. Bakit? Libu-libo, hindi naman sinusunod yung nasa Biblia. Ngayon, kung sila ayaw nila sumunod, kung gusto natin sumunod, mas magaling. Bakit po? Mas makapangyarihan ng panalangin na ginaganap natin ang kalooban ng Diyos. Mas pakikinggan tayo ng Diyos pagka nananalangin tayo ng ganito, ayon sa sinasabi ng kanyang salita. Ngayon, ang ating tanong, mga kapatid, ganito. Bukod doon sa paluhod, ang panalangin, ang babae
meron dapat na lambong. Ang lalaki, walang dapat na lambong. Bakit? Tingnan nyo ngayon yung sarili nyo, mga kapatid, kapain nyo. Di ba meron tayong ulo, no? Ako may ulo ito. Mula lieg, ulo na yon eh. Tayo rin meron, tayong lahat meron. May ibig iturong espiritual ang Biblia sa atin. 11:3 ng unang Korinto. Natapot ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang Pangulo ng babae ay ang lalaki at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ayon, ang ulo ni Kristo ang Diyos. Si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki ang ulo o pang-ulo ng bawat babae. Kaya, lalabas po apat eh. Oh. Nag-uumpisa sa babae, ang pinaka nandun sa ilalim, ang pang-ulo niya yung lalaki. Yung pang-ulo naman ng lalaki, si Kristo. Yung pang-ulo naman ni Kristo, ang Diyos. Kaya ang ulo ng babae, ang nagre-represent sa asawa niya. Yung ulo ng lalaki, ang nagre-represent kay Kristo. Yung ulo naman ni Kristo, ang nagre-represent sa Diyos Ama. Yan po ang bahabahagdan ng karapatan o ng poder sa iglesia. Sa iglesyang totoo. Ang babae, kaya kailangang maglambong, ipinakikitang yung ulo niya, iginagalang niya, may nakakasakop pa sa kanya. May nakakasakop sa babae, ang lalaki, kaya yung lambong simbolo ng kanyang pagpapasakop kay Kristo. Kasi ang ulo ng babae, yung pang-ulo niya, yung lalaki, ang pang-ulo niya si Kristo. Kaya kung ang simbolo ng ulo ng babae ay yung lalaki na kanyang asawa, pag nilambungan niya yon, ipinakikita niyang yung asawa niya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Yan po ang kahulugan ng lambong. Tiyete kapatid na Daniel. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kaniyang ulo, palibhasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki, sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kaniyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Ayan, babasahin po natin sa English yan para sa hindi nakakaintindi ng Tagalog. For a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image and glory of God. But the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Babasahin ko sa Cebuano. Kay sa pagkamatuod, ang lalaki dili angay magpandong sa iyang ulo, kay dagway ug himaya siya sa Dios. Apan ang babae mao ang himaya sa lalaki. Kay ang lalaki wala magagikan sa babae, kundi ang babae sa lalaki. Kay ang lalaki wala pagbuhata alang sa babae, kundi ang babae alang sa lalaki. Tungod niining hinungdan, ang babae kinahanglan nga may timaan sa pagbulotan diha sa iyang ulo tungod sa mga manulunda. Sa Kapampangan, ang sabi po dyan, ulinging lalaki king katutuan na dapat talikbungan ning kayang buntok. Antina ning yang larawa na at ligaya ning Diyos. Dapoting babae yang ligaya na ning lalaki.
Uling lalaki, king babae. Nungeng babae, king lalaki ya. At king katutuan, me lalang ing lalaki king uli na ning babae. Nungeng babae, king uli na ning lalaki. King uli na niti, king babae, dapat yang magdalang tanda, king kayupayan, babo na ning kayang buntok, uli rading angheles. Sa Ilocanon, sabi, tati lalaki kinapudnuana at dinarebeng adalungdungan ti ulo na. Idinto nga isu ti ladawan kendayaw ti Dios, ngeng ti babae isu ti dayaw ti lalaki. Tati lalaki saan anaala iti babae, no diket ti babae naalat iti lalaki. Ket saan met anaparsua ti lalaki amay paait iti babae. No diket na parsua ti babae amay paay iti lalaki. Kapuna rebeng ti babae ti maadaan iti ulo na ti pagilasinan ti panakabalin gapu kadagiti angheles. Maliwanag mga kababayan ano. Meron tinuturo rito ang mga apostol ni Kristo na pagka mananalangin ang babae, dapat meron siyang tanda ng kapamahalaan sa ulo o ang lambong. Pag mananalangin naman ang lalaki, dapat wala siyang lambong sa ulo kasi niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Ang babae pag naglalambong, nilalagyan niya ng kapurihan ang kanyang ulo. Ang simbolo ng ulo ng babae ang kanyang asawa o ang lalaki. Ang simbolo ng ulo ng lalaki ay si Kristo. Ngayon, ano ang kahulugan nito, mga kababayan? Bakit pag mananalangin tayo, dapat pag lalaki walang lambong, gaya ng mga Bombay. Mga Bombay, naglalambong. Ang babae naman, pagka naman walang lambong ang ulo, walang takip ang ulo, niwawalan niya naman puri ang kanyang ulo. Isa itong problema na dapat nating ma-solve sa Biblia. Nanyayahan ko kayo uli mga kababayan, bukas tutuloy natin ang pag-aaral ukol sa pananalangin. Meron tayo natutunan ngayon, ang pananalangin, hindi dapat na gaya ng mapagpaimbabaw, laging nakatayo, ipapakitang tao. Dapat hindi paulit-ulit ang pananalangin. At dapat ang panalangin ay nakapanikluhod tayo kung maaari tayong manikluhod. Ngayon, tutuloy po natin bukas sa kalooban ng Panginoon, sa pahintulot ng Diyos, papaano yung kabuuan ng matuwid na paraan ng pananalangin. Para kung mananalangin tayo, pakikinggan tayo ng Diyos. Pag tayo mananalangin, makakaasa tayo, may Diyos na nakikinig sa atin. Kapatid na Daniel? Opo, at bukas umaasa po kami na sa tulong at awa ng Panginoon, kayo po ay muli naming makakasama sa pagpapatuloy po ng ating isinasagawa na mass indoctrination. Yan po naman ay hanggang Friday at bukas po sa atin pong day 4 ng ating mass indoctrination. Kung loloobin ng Panginoon, alas 7 po yan ng gabi. Philippine Standard Time, muli po tayong magpapatuloy sa ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Pinapaalala po namin sa inyo, ito naman po ay 14 na araw lamang, at halos 3 linggo lamang na magkakasunod, at Monday to Friday po yan natin isinasagawa. At bukas po ulit, kung loloobin ng Diyos, sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Mamaya pong 9:30, ay umaasa po kami na at nag-aanyaya na samahan ninyo kami sa atin pong ginagawa na nightly na Global Prayer for Humanity. Yan po ay alas 9:30 ng gabi. Mamaya po ng kaunti, pagkatapos po nating makapag-close nito pong ating isinasagawa na mass indoctrination. Muli po, salamat po sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin at nagpapasalamat din po kami sa inyong lahat sa atin po mga panauhin na nakiisa sa atin ngayong gabi
sa pakikinig po ng ating ginagawang mass indoctrination. At kasama po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig sa Church of God International, muli po kami nag-aanyaya hanggang bukas pong muli sa kalooban ng Panginoon. Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat. Bago po tayo pansamantalang muling maghiwa-hiwalay, tayo po ay sama-samang dumulog sa Diyos sa pananalangin. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, kapiling po namin ang aming mga panauhin at mga mahal sa buhay. Sama-sama po kami, Amang, nagpapasalamat sa iyo. Muli nakapakinig po kami ng iyong mga banal na kalooban para sa aming mga taong iyong dinikha. Salamat po, Ama. Buhay pa po kami hanggang sa araw na ito at makarating sa amin pong pandinig ang iyong mga banal na palatuntunan. Patawarin mo po kami sa mga panahon na kami po ay hindi nakasusunod sa iyong mga salita na ligaw at nabuyo sa iba't ibang mga kalayawan. Ngunit naawa ka, Ama, upang kami po ay isa-isa mong bigyan ng pagkakataong makaunawa ng iyong banal na kalooban. Sana po bigyan mo po ng kapangyarihan sa amin ang iyong mga salita, makapasok nawa at maisimpan sa aming mga puso. Makita mo po ang bawat nakikinig ng iyong mga katwiran na ito'y nakahanda po naming tanggapin at sundin, lakaran sa lahat ng araw na ipagkakaloob mo pa po sa amin. Sana po basbasan mo ang aming mga sambahayan at mga mahal sa buhay, lalo na po ang aming mga anak. Sana mapakinggan din po nila, Ama, ang iyong mga banal na doktrina upang magkasama-sama po kami sa pagsunod sa iyong mga banal na katotohanan. Magpala ka po sa lahat ng aming mga kababayan at sa amin pong henerasyon. Tumawag ka po, Ama, ng mga kaluluwang makakasama po namin sa paglilingkod sa iyo. Umaplos ka po ng aming mga lupang katawan, magpagaling ka nawa ng aming mga karamdaman. Tulungan mo po kami sa iba't ibang mga suliranin na amin pong kinakaharap. Panginoon, bahala ka na po sa aming lahat. Maraming salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa Diyos namang karangilan at sana ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan paman. At ngayon tanggapin natin ang walang hanggang basbas at pagkukupkop ng Diyos Amang sumasa mga langit. Ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailan pa man.